Ang dami nating pangarap sa buhay, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng magandang hanap buhay, ma-promote sa trabaho, tumaas ang sweldo, magkaroon ng matagumpay na negosyo, lumago ang YouTube channel, magkaroon ng forever, magkaasawa, magkapamilya, magkaroon ng magandang buhay. Para bang ang hirap nilang abutin? Pag-usapan natin ang 2 bagay na kailangan mong gawin para matupad ang pangarap mo. Be blessed, Pinoy! Hangad ng channel na ito na mabless ka, kababayan, at ang sino mang makakapanood at makikinig sa mga simple at practical na aral sa bawat video na i-upload ko. Imaginein mong araw ng kasal mo ngayon. After 5 years, finally, this is the day that you've been waiting for. Papunta ka na sa simbahan. Pero yung kadalasan mong dinadaanan na kalye ay may harang. May ongoing construction pala na nagsimula lang ng araw na yun. Ano nang gagawin mo? Hindi ka na ba tutuloy? Uuwi ka na lang? Siyempre hindi, no? Hahanap ka ng ibang daan. Kahit pa maglakad ka na lang papuntang simbahan, gagawin mo, makarating ka lang. Bakit? Dahil sa 2 bagay. Una, dahil committed ka. Mayroon kang commitment sa mapapangasawa mo at desidido kang magpakasal. Harangan man ang daan mo, umulan man o bumagyo, tutuloy ka sa simbahan. Pangalawa, dahil flexible ka, kaya mong bumali o mag-iba ng plano para umangkop sa sitwasyon. Kung sarado ang kalye, maghahanap ka ng ibang daanan, makarating ka lang sa pupuntahan mo. Sa buhay, kung mayroon kang mga pangarap, ito ang 2 bagay na kailangan mo. Una, dapat committed ka sa pangarap na iyon. Hindi ba minsan sinasabi mo, kailangan mo ng motivation para makausad ka, para gumalaw ka. Ito ang mag-uudyok sa'yo para makapagsimula. Halimbawa ay gusto mong magbawas ng timbang. Matagal mo na itong pinaplano pero hindi mo maumpi-umpisahan. Tapos may nakilala ka, siya ang naging motivation mo. Gusto mong mas maging kaaya-aya sa paningin niya kaya ganado kang mag-exercise at mag-diet. Kaso, mahirap pala. Kung wala kang commitment, aayaw ka na lang. Iisipin mo, kung magugustuhan niya ako, kahit chubby pa ako, dapat okay lang sa kanya. Pero, kung committed ka, hindi lang para sa crush mo, kundi para na rin sa kalusugan mo, itutuloy mo ang pag-e-exercise at pagkain ng tama hanggang sa maabot mo ang tamang timbang. Totoo yun. Mahalaga ang motivation para maumpisahan mo ang iyong paglalakbay, pero kailangan mo ng commitment para matapos ito. May kwento tungkol sa isang gutom na pusa na biglang nakakita ng daga. Sabi ng pusa, "Wow, thank you Lord, may tanghalian na ako." So, dali-dali niyang pinuntahan yung daga. Nakita siya ng daga kaya mabilis itong tumakbo. Habol, pareho silang mabilis. Pagod na yung daga. Pero it's a matter of life and death, kaya sige lang, takbo pa rin. Hanggang may nakita siyang isang maliit na butas sa dingding. Ayun, nakapagtago siya. Sinusubukan ng pusa na dukutin yung daga. Abot kamay na niyang tanghalian, 2 inches na lang, pero hindi pa rin niya makuha ang daga. Wag na nga lang, nag-give up ang pusa at na-save ang daga. Sa kwentong ito, gustong-gusto ng pusa na mahuli at makain ang daga. Gusto niya, pero hindi siya mamamatay kung hindi niya mahuli ang daga. Samantalang yung daga, kailangan niyang makatakas dahil kapag nahuli siya, wala na. RIP mouse. Committed siyang mabuhay. Magkaiba yung gusto mo sa kailangan mo. Gaano ka ba ka-committed sa iyong pangarap na kung hindi mo ito matutupad ay para kang yung daga na hindi magsusurvive. Minsan, ito ang problema natin. Hindi tayo committed hanggang sa dulo, hanggang sa puntong walang makakahadlang sa atin. Pero mahalaga rin na flexible tayo dahil sa ating paglalakbay habang inaabot natin ang ating pangarap, maraming magiging balakid. Kaya mo bang maghanap ng ibang dadaanan kung sarado ang kalye? Kaya mo bang ipagpatuloy ang pag-e-exercise sa bahay dahil nagsara na yung gym na pinupuntahan mo? O kaya ay wala ka ng pambayad? Kaya mo bang magbike papasok sa trabaho dahil walang jeep o bus na masakyan?
Kaya mo bang pumunta sa PisoNet para maka-attend ng klase sa Zoom dahil wala kayong internet sa bahay? Kaya mo bang magtinda online para kumita dahil marami kayong natanggal sa trabaho? Kilalang kilala natin ang punong kawayan na napakatibay. Hindi nga ba't kapag may malakas na bagyo na may kasamang napakalakas na hangin, nagtutumbahan na ang lahat ng matataba at malalaking puno, pero ang payat na kawayan, oo nga't halos humiga na ito dahil sa ihip ng hangin. Pero pagkatapos ng bagyo, titindig uli ito. Kaya mo rin bang maging kasing flexible ng kawayan na kahit anong bagyo o pagsubok ang dumaan ay makakatindig ka pa rin? Ito ang dalawang mahahalagang bagay para matupad mo ang iyong mga pangarap, commitment at flexibility. Gusto kitang ipagdasal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, basbasan mo po ang aking kababayan na nanonood ngayon. Basbasan mo rin po ang kanyang mga pangarap. Tulungan mo po siyang magkaroon ng commitment at flexibility para matupad niya ang mga pangarap na ito. Panatilihin mo po ang pag-asa sa kanyang puso at isipan nang magpatuloy siya at huwag mag-give up. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.